Please lang. Please. Straight alyansa. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Itong gusto nating mahal na Pangulo, they are our true partners. Subok na subok sila. I know each and every one of them have proven themselves. Hindi tayo mapapaya sa taong bayan. These are the right candidates. This is the future of the Philippine Senate and the Republic of the Philippines. Palagi nating sinasabi, hindi po pwedeng wala sa tamang pag-iisip ang namumuno ng Pilipinas. Dahil kung may bisyo at wala sa tamang isipin, hindi natin mabibigyan ng solusyon ang pagkagutom, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho at ang mababang sweldo. Kinakailangan dapat nasa tamang pag-iisip. At rin po ay iniipit at sinusupil at ginigipit dahil napagbibitangan akong utak ng pulboronic video. Bakit ako ang gigipitin nyo para sa pulboronic video? Ako ba yung nasa video? Hindi! At itigil nyo na yung pagsasabi na yan ay fake news dahil meron pong certificate of authentication sa isang eksperto galing sa Hollywood, Los Angeles, California, ang Maharlika. Bukod pa po yan doon sa authentication na readily available sa internet. At pwede mo naman tignan yung site na yon, ipasok doon yung pulboronic video, ang lalabas ay it is not deep fake. So sisihin nyo yung nasa video, bakit siya gumagamit, bakit siya nagsisinghot ng powdery white substance. In fairness, hindi natin alam kung yung sinisinghot niya ay cocaine. Kasi walang indikasyon. Ang nakikita lang ay powdery white substance. So kaya nga sinasabi natin, we're still giving the president the benefit of the doubt. Kaya lang, the only way to disprove it, hair follicle test. Kasi yung hair follicle test na yan, hindi yan magsisinungaling. Yan ay siyensya. Bakit ayaw ba niyang itigil na itong usapin tungkol sa kanyang pagiging bangag sa pamamagitan ng hair follicle test? Dahil ba lalabas sa resulta? Ay naku, kung lalabas sa resulta, alam mo, papagpatawag ng Pilipino. Ang gagawin lang ng Pilipino, sige na, magpagamot ka na, magpahinga ka na, hayaan mo na yung nasa tamang pag-iisip, gaya ng BP Sara, ang magpatuloy. Dahil tayo, iisang bangka lang tayo eh. Siya ang kapitan. At kapag wala sa tamang isipan, lulubog at lulubog tayo. Hayaan na niyang ibang magpakabo ng ating bangka. Kawawa naman ang Pilipinas, no? Sa panahon ni Duterte, the most promising economy. Ngayon, the most missed opportunity. Di ba? Dati napakapayapa sa panahon ni Duterte. Ngayon, the most dangerous city for tourists. Ano ba yan? Hindi naman tayo nahihiya. This is all in a matter of 3 years. Hindi naman tumatagal pa ang Marcos and yet, nag-a-aspire pa sila ng Marcos forever. Kakayanin ba natin na ganito forever, mga kababayan? Kaya po gumising na kayo. Ano ba naman yan? Talagang tayo pong soberenyang taong bayan ang dapat sisihin kung magtatagal tayo sa ganitong buhay. Kasi 2 beses na nga natin sinipa ang mga walang kwentang namumuno. Kasama na yung ama niya. Binalik pa natin. Ayan, sige. Medyo may kasalanan din kami dyan, Inday Sara, dahil pabudol kami. Pero ngayon sinasabi na namin na budol, pwede ba gumising na kayo at gawin nyo ng katungkulin nyo bilang mamamayan, bilang soberenya, sisantihin na natin yung presidente niya. Sabihin natin, mag-resign ka na. At kapag hindi ka mag-resign, baka ikaw husgahan ng taong bayan at patalsikin sa pwesto gaya ng nangyari sa iyong ama. At yan naman po ay kinikilala bilang karapatan ng mga mamamayan sa ating saligang batas mismo. Dahil nga, meron talagang probisyon sa saligang batas ang tungkol sa people power. O ano po, pag-usapan muna natin. Binigyan daw ng katuparan ang 20 pesos na bigas ni Junior na kanyang pinangako noong eleksyon. Well, una-una, no? Pangatlong taon na po ito mula nung pinangako niya. Pangalawa, hindi po lahat ng mamimili magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Nung siya po'y nangako, ang sabi talaga niya, ibababa niya ang presyo ng bigas sa 20 pesos sa kilo. Ang pagkakaintindi natin, ang buong bayan makakabili na ng 20 pesos na bigas. Hindi yung for show na ginagawa nila ngayon dyan. Alam niyo ba ang ginawa nila? Bumili sila ng mahal na bigas at ibinibenta at 20 pesos. No? So ibig sabihin, kwarta ng gobyerno ginagamit para subsidiya para lang masabi na nakabenta sila ng 20 pesos na bigas. Well, yung mga gusto pong bumili ng 20 pesos ng bigas, mag-book na po kayo ng eroplano ninyo dahil sa Visayas lang po available yan. At hindi pa natin alam kung ganong karami yan. No?
Alam niyo po, nag-eksperimento na ang Cebu provincial government na bigyan ng subsidy, no, yung 20 pesos na bigas. Tinigil po nila na 1 linggo lang kasi hindi nila kayang bayaran yung subsidy sa dami ng gustong bumili ng 20 pesos na bigas. Ganyan din po mangyari dyan. Hindi ko alam kung magkano talaga ang igugugol nilang halaga, pero ito po talaga ay isang pamamaraan ng vote buying din, ha? Kasi nga, sinasabi nila na iboto nyo mga tamang administrasyon kasi meron ng 20 pesos na bigas. Pero yung 20 pesos na bigas po yun, hindi yun talaga ang market price. Na yan ang inaasahan natin. Nung siya'y nangako na 20 pesos ng bigas, ang mangyayari ay yung market price mismo ay bababa sa 20 pesos. Pero ang nangyari po, sinubsidize ng gobyerno yan. Kaya nga po sa tingin ko, that is a form of vote buying. Dahil ang ginagawa ng gobyerno, ayan, nangako kami ng 20 pesos na bigas, 15 o 16 days bago mag-eleksyon, makakabili na kayo ng 20 pesos na bigas, kaya lang, kakaunti lang yan at kinakailangan lumipad sa Visayas para lang masabi na nabigyan ng katuparan. Well, hindi po talaga tama yung ganyang aligasyon na nakapag-deliver sila sa promise dahil ang inaasahan talaga natin, market price ang bababa. Buong Pilipinas makakabili ng 20 pesos na bigas. Ang pamamaraan po para magkaroon ng 20 pesos na bigas, unang-una, palawakin natin ang irigasyon. Kasi ako po nagsulong noong 17th Congress ng libreng irigasyon hanggang 5 hektare ng lupa, no, yung mga maliliit na kabukira, no. Pero ang totoo po niyan, 50% lang ng ating mga sinasaka ay merong irigasyon. So kinakailangan po buhusan ng pera ang irigasyon nang sa ganon maging 100% ng ating kabukiran ang magkaroon ng patubig. Pangalawa po, dapat bigyan natin ng subsidiya ang mga magsasaka para ma-afford nila yung hybrid na variety. Alam niyo po, ang hybrid variety hanggang 30 tons po ata per hectare, no? Nakalimutan ko na, namatay na po kasi itong aking kliyente na yan ang negosyo, no? Pero kung hindi ko po magkakamali, triple or quadruple pa ang naaani ng mga magsasaka kapag gumagamit ng hybrid. Kaya lang, siyempre, may kamahalan. Pero kung nakukurakot naman nilang pera ng taong bayan, bakit hindi nila magugulyan para sa mga magsasaka, no? Pangatlo, kinakailangan din po ng mga magsasaka ng mga pataba at saka insecticides. Yan po talaga kinakailangan natin gawin para mapababa ang presyo ng bigas kung todo suporta sa ating magsasaka. Alam niyo po, dito sa Europa, kung todo suporta sila sa kanilang magsasaka, wala pong mahirap na magsasaka dito. Kasi sa kanila, alam nila na unang-una, kapag minagutom sa kanilang lipunan, bantayan sa kanilang gobyerno, no, dun sa stabilidad ng kanilang demokrasya. So talagang ginugugol nila ang kanilang mga resources para sa mga magsasaka. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na fair trade measures. Dito sa mga mayayamang bansa na katutak na subsidiya ang binibigay sa mga magsasaka kapag sila nag-export, for instance, sa kanilang patatas, sa kanilang gulay, na sandamukal ang binibigay na subsidiya sa mga magsasaka, pwede tayo magpataw ng tinatawag na countervailing duties para naman mabawi, no, yung diferensya between yung regular cost of production at kung magkano lang ang cost of production ng mga magsasaka sa mga mayayamang bansa. So yan po dapat gawin natin. Huwag po tayo mag-atubili, nagugulan ng pondo mga magsasaka dahil tayo po talaga nakaasa sa bigas para sa ating pagkain. Kung hindi po sapat ang bigas natin, talaga pong magkakaroon ng revolusyon. At alam naman po natin na itong mga band-aid remedies na panandali ang 20 pesos na bigas, hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon talaga, structural. Yung pagbabago ng structural at saka yung pagbabago ng sistema ng pagbibigay subsidiya sa mga magsasaka. Alam mo, meron pa palang isa na sinuggest yung aking kaibigan na si Fred Borromeo na pumanaw na, no? Ang pagkakaiba daw sa Thailand, bukod sa meron nga silang natural na irigasyon, yung Mekong River, ay gumagamit sila ng dambuhalang microwave para ituyo ang mga palay. Tayo, asa pa rin tayo sa kalye, no? Kaya ang daming nasasayang kasi nasasagasaan ng mga sasakyan, linilipad ng hangin, kinakain ng mga ibon. Samantalang kung gumagamit ng giant microwave, efficient yan, hindi pa napuputol yung bigas natin, no? Kasi syempre ang presyo ng bigas kapag broken mas mura, kapag buo mas mahal, no? So ang solusyon diyan, bukod doon sa patubig na 50% pang dapat itayo ay yung mega drying facilities na giant microwaves, no? Nang sa ganun ang yung quality ng ating inaaning palay mahahaba sila
at mataas ang presyo na makukuha ng mga magsasaka. At siyempre, sabihan ang mga cronies, itigil na ang smuggling. Tigil na ang smuggling. Meron na ngang rice tarification na nagsasabi na po pwede na mag-angkat. Abay, ang dami pa ring smuggling. Alam nyo, maganda naman dyan sa rice tarification na yan, yung pinapataw natin na buwis na 30% ata, no, ay gagamitin naman natin para pambili ng mga makinarya, mga inputs para sa magsasaka. Ang problema lang po, dahil nga halos 2 taon naman naging Secretary of Agriculture ang Marcos Jr., palpak ang pag-i-implement ng batas. Siyempre, nandiyan ang korupsyon. Imbis na mapunta sa mga magsasaka, yun, linamo ng mga kurakot sa Department of Agriculture. At talaga naman pong yung Department of Agriculture na yan, talagang prone po yan sa graph. Naalala nyo ba yung fertilizer scam? Yun yung mga fertilizer scam na bumili sila ng liquid na fertilizer na pandapo at pinamigay sa mga magsasaka ng palay. Tapos hindi pa po yun, no? Mga ghost delivery pa. Nandyan yung swine scam na ako po mismo nagsiwalat, no? Mga baboy na dapat mamimigay sa mga magsasaka para merong karagdagang kita. Ang dami naman pong mga ghost delivery, no? Tapos ayan nga po, yung fill in the blank sa ating enrolled bill, lahat po yan ay expenditures ng DA. Yung mga subsidiya na ibibigay sa mga magsasaka. Kaya po blanco yan, syempre tataasan nila ang budget niya nang sa ganun, mas malaki ang kanilang tongpads. Di ba po? Hindi po yan makakaila. Talagang graft-free din po ang Department of Agriculture. At syempre, napasama pa lalo na Marcos Jr. ang nagpapasamuno o namuno ng DA ng halos 2 taon. At syempre, alam naman natin, nasa dugo talaga yan. Kung ang Guinness Book of World Records ay sinasabi ng pinakakurap ang kanyang ama, ayan po'y genetic na talaga ang corruption sa kanila. Marcos synonymous with corruption. Di ba po? Anyway, yan nga po, no? So sa mga makakakuha ng 20 pesos na bigas, kunin niyo po yan. Pero panandalian lang po yan. Siguro yan ay good for 1 week at mauubos na po yan. Para lang masabi na nakabenta sila ng 20 pesos na bigas. Pero tuloy pa rin yung awitin ng KOJC na napakaganda. Nasaan na ang 20 pesos na bigas? At yan din po ang tanong natin. Dahil kapag ikay nangako ng 20 pesos na bigas, ang understanding natin, ang buong Pilipinas makakabili ng 20 pesos na bigas at yan ang magiging halaga ng bigas na 20 pesos. Anyway, pag-usapan naman po natin itong buhay asylum. Kumakalat po kasing fake news na ako daw ay na-deny ng asylum. They wish. Alam niyo po, nagkakalat yan, mga kulto ni Joe Masiso na CPP-NPA, no? Alam niyo ba itong Joe Masiso? Ayan nga, humingi ng asylum. Ang dami nagreklamo, ang dami pong pinatay ng CPP-NPA na galing mismo sa sarili nilang hanay. Nagkaroon po yan ng grupo at kinonsulta ko niya, no? Unfortunately, walang ICC noon. Kung may ICC noon, dapat yan. Naaliti si Joe Masiso nung siya nabubuhay dyan sa ICC dahil ang dami po talagang mga tinatawag na rejectionist na pinagpapatay ng mga reaffirmist na marami sa kanila ngayon ay narariyan na may mga posisyon sa gobyerno, no? At kahit anong reklamo ng Pilipinas na siya ay pumatay, na siya, yung kanyang grupong tinatag na CPP-NPA ay pumapatay ng mga sibilyan na gumagamit ng pinagbabawal na landmines, na pinagbabawal po yan ng isang kumbensyon na talaga namang deklabi yung Princess Diana nung siya nabubuhay pa, na nag-extort ng revolutionary taxes, na nagpapataw ng parusa na walang due process dahil hindi dumadaan sa hukuman, talagang hindi siya na paalis sa Netherlands. Kasi nga po, ang asylum, kinakailangan patunayan, isang bagay lamang, political persecution, yung panunupil dahil sa paninindigan sa politika. At siguro naman po pagdating sa akin, malinaw pa sa sikat ng araw, yung aking bunganga, yung aking 270 million views sa Facebook na talagang walang nakikita kundi birada sa administrasyon. Yan ang dahilan kaya gusto nila akong supilin. At in any case, ang katotohanan po niyan ay yung proseso ng pag-apply sa asylum, tanging ang bansang ina-applyan ng asylum ang magdidesisyon dyan. Hindi po yan subject to voting. Nung minsan po ng kulto ni Joe Masiso ay nag-letter writing campaign sa akin, yung kumakandidata ko sa IRC, bahagyang naging ano po yun, epektibo kasi talagang, bakit ka naman boboto doon sa maraming nag-o-object, no? Pero hindi po ganyan ang asylum process. Asylum process po, tinitignan ng ebidensya ng political persecution at ngayon po,
dalawang metrong kataas na po ang documentary evidence ko. Karamihan po newspaper clippings at newspaper reports galing sa internet na nagpapatunaw kung paano po tayo sinusupil ang ating karapatan at bakit nga po tayo dinidiin ng gobyerno.